Amen. So, andito pa rin ako sa kusina. Amen. So mga kapatid, preview na tayo. Morning Revival preview. At ang ating schedule ngayon ay week 6, Friday. Amen. So meron tayo ritong tatlong verses. Ephesians 5:8-9 at 1 John 1:5. Amen. For you were once darkness, but are now light in the Lord. Walk as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness and righteousness and truth. So dito, may tatlong binabanggit. At ito ay ang goodness, righteousness, and truth. Ito ay fruit of light. Pag sinabi natin fruit, ito ay nanggaling sa liwanag. So, fruit siya ng light. Ito ay issue ng liwanag. So, ito yung mga bagay na hindi ginagawa, hindi siya work, kundi fruit siya. Ang fruit kasi hindi naman talaga siya work eh. Ito ay resulta o bunga ng isang bagay. Tapos sinasabi rito, sabihin na natin tayong mga believer, dati ay kadiliman. Hindi lang tayo nasa kadiliman pa tayo. So yan yung sitwasyon natin nung araw. Maaaring sabihin natin, bago natin natanggap ang Panginoon o nakilala ang Panginoon, tayo ay mga kadiliman. Ganun tayo pala noon, mga kadiliman. Pero ngayon, sabi niya, tayo ay liwanag. So, ang nagdaan, kadiliman. Ngayon, liwanag na. Amen. Kaya sinasabi niya, dahil tayo ay liwanag, tayo ay mga anak ng liwanag na dapat lumakad sa liwanag. Yun. So, ibig sabihin, ang ating paglakad, ang paglakad ay tumutukoy sa ating pamumuhay. Paano ka mamumuhay? Dapat mamuhay ka sa liwanag. Dahil liwanag ka doon ka bagay eh. Tapos na yung kadiliman na buhay eh. At ngayon ay liwanag na tayo, so tayo ay tugma sa isang paglakad sa liwanag. Amen. And this is the message which we have heard from Him and announced to you, that God is light, and in Him is no darkness at all. So ang ating Diyos ay Diyos ng liwanag, sa Kanya ay walang kadiliman. Amen. Okay, so basahin natin yung ating babasahin para mas makapasok tayo. We were once not only dark, but darkness itself. Now we are not only the children of light, but light itself. As light is God, so darkness is Satan. We were darkness because we were one with Satan. Now we are light because we are one with God in the Lord. Amen. Yung buhay na isang Kristiyano, isang uri ng paglipat. Pwede natin sabihin, nilipat tayo. Nilipat tayo mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Mula kay Satanas tungo sa Diyos. At dahil tayo ngayon ay nasa Diyos na, ang ating Diyos ay Diyos ng liwanag, kaya ang landas na hinanda niya ay isang landas ng liwanag. Ang ganda. At saka, pwede natin masabi, iba ang pakiramdam. Nung tayo nasa kadiliman, hindi rin nga natin alam na nasa kadiliman tayo. Wala tayong ganyang consciousness eh. Na noon pala nasa kadiliman ako. Pero ngayon nadala ka sa liwanag, ngayon mo marirealize gaano kadilim ang buhay ko noon. Pero ba kayong ganyang pananaw at pangdama? Noon nasa kadiliman ako, pero feeling ko naman parang tama ako lagi. Pero ngayon napunta ako sa liwanag, ngayon ko na-realize ang dami kong kadiliman nung araw. Bakit ganyan? Kasi nasa liwanag ka na eh. Nakita mo yung kadiliman nung panahon na yun. Ang mga taong nasa kadiliman, akala nila yun na yung talagang mundo.
Hindi nila alam, mayroong isang kasaklawan ng liwanag. Goodness is the nature of the fruit of the light. Righteousness is the way or the procedure by which the fruit of the light is produced. And truth is the reality, the real expression of God Himself, of the fruit of the light. Amen. So ito yung tatlong binabanggit sa atin kanina. No? So ito ay goodness, righteousness, and reality or truth. Truth and reality. So tatlo yung bunga ng liwanag. So meron ditong goodness. No? So yung totoong goodness, dapat galing siya sa liwanag. Yung nature niya, okay, ay, sabi niya rito, yung nature niya ay bunga ng liwanag. Alam niyo kasi yung mga bagay-bagay, mahalaga yung nature eh. Mahalaga yung pinanggalingan. Hindi lang kung ano siya. So, ganun yun. Alam mo, ang goodness, yung konsepto ng tao, good is good, bad is bad. Pero merong good na hindi naman talaga good kasi ang kanyang nature ay hindi liwanag. Intindihan nyo? So, yun yung, kaya wag nating i-assess yung isang bagay sa prinsipyo ng mabuti ba to o masama. No, madideceive ka pag ganyan ang assessment mo. Dapat, ang assessment sa isang bagay, saan ba ito galing? No, oo, mabuti nga ito, pero saan siya nanggaling? Dapat nanggaling siya mula sa liwanag. At ang liwanag ay ang Diyos. Kaya itong goodness na ito, itong good na ito, ay isang talagang good sa nature kasi tama ang pinanggalingan niya. No? Kaya dito sa mundo, mag-ingat kayo sa mga good kuno. Good. Ito, oh, that's good. Hey brother, this one is good. Oh, so, ganun ang mga tao ngayon. Kaya ang relihiyon ay prinsipyo ng good and evil or good and bad. Ang karamihan sinasabi nila, kung ano yung mabuti, yan ang inyong gawin. Nako, delikado yan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Nung nandito pa si Lord Jesus sa lupa, sabi ni Satanas sa kanya, gutom na siya eh. Yang mga bato, gawin mong tinapay. Gutom ka na eh, di gawin mo siyang tinapay para may makain ka. Good ba yan? Siyempre good yan. Bato yan eh. Paano mo makakain yan? Pag ginawa mo siyang tinapay, di may pagkain ka na at napatunayan mo pa na Diyos ka. Ginawa ba ng Panginoon? Hindi. Hindi niya ginawa. Kasi yung pinanggalingan ng opinion ay si Satanas. Ba't ko gagawin yan? Ano mang buti na isang bagay pag ang source ay ang masamang isa. Masama ang nature niyan. Kaya binabanggit dito, yung nature ng good, dapat ang liwanag. At yan ay ang Diyos. Kaya kung lumalakad ka sa liwanag, lahat ng mga mabubuting bagay na nakikita mo ay galing sa Diyos. Gusto ng Diyos at paraan ng Diyos, no? At mga bagay na nagre-resulta ng magandang bagay. Kaya importante lumalakad sa liwanag eh. So yung mga fruit niya, sabi niya, liwanag, sabi sa'yo, umuwi ka na. Mabuti ba o masamang umuwi? Mabuti naman, di ba? Uwi ka na, galing siya sa liwanag eh. Di ba? O sabi nung pananaw mo, wag muna akong umuwi. No, maaga pa. No, maghapon ako na sa trabaho para mag-exercise naman ako sa makagala, makalakad. Mabuti yun, mag-exercise ka. Saan ba galing yan? Sa liwanag ba yan? Kung yan ay hindi galing sa liwanag, wag mo na siyang pansinin. Hindi siya totoong good. So, yan yung discernment. Kaya maganda yung meron liwanag. Diba? O, diba? Tapos sa liwanag, okay, merong tinatawag na righteousness. Righteousness. Ang righteousness ay matuwid. At ito ay isang procedure o pamamaraan ng maraming bagay.
Diba? So kung gumagawa ka naman, tama naman yun, dapat matwid yung paggawa mo. Okay, so hindi siya tinatawag na hindi makatwiran. Dapat makatwiran yung ginagawa mo. Yun yung way mo. Diba? Pero, sinasabi pa rin dito, dapat yung righteousness mo, hindi lang makatwiran, kundi dapat bunga siya ng liwanag. Kaya kung wala tayo nito, wala tayong ganitong kalalim na pananaw eh. Sa atin, ang right is right, ang wrong is wrong. Pero hindi. Kailangan naintindihan mo kung ito ay bunga ng liwanag. Okay, o hindi. Halimbawa uli. Bigay tayo ng mga halimbawa. Ano ngayon? Lord's Day ngayon. Diba? So, Lord's Day, dahil napagod ka, isang linggo ka nagtatrabaho. Dapat naman, magpahinga ka. Pahinga ka naman. Sobrang pagod mo na isang linggo eh. So, yan ay, okay naman. Yung paraan ng pagpapahinga, paglinggo, dahil napagod sa buong isang linggo. Parang right, di ba? Pero nanggaling ba yan sa liwanag? Pag bumaling ka sa Panginoon, makikita mo sa liwanag niya. Dapat mag-meeting ka. Huwag ka magpahinga. Mag-meeting ka. So, isang magpahinga, parang okay naman. Wala naman masama sa magpahinga. Napagod ka, mabuti nga yan. Meron ka bang inaargabyado pag magpapahinga ka? Wala naman. Pero isa naman, no, na sinasabi, ang tama, mag-meeting ka. Lord's Day, alalahanin mo siya. So, yung righteousness na galing sa liwanag, yun ang tamang righteousness. Dapat ganun yung mga pag-assessment natin sa mga bagay-bagay. Tapos yung huli, siyempre, ay tinatawag nating reality, truth. At ang reality ay ang Diyos mismo. So yung Espiritu, sa pamamagitan ng liwanag, dinadala niya tayo sa landas ng Diyos. At sa gusto ng Diyos, the will of God. So ito yung binabanggit sa atin. Amen. The fruit of the light must be good in nature, righteous in procedure, and real in expression, that God may be expressed as the reality of our daily walk. Kasi pag tumama tayo, tamang goodness, tamang righteousness, truth, okay, naihahayag ang Diyos sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, paglakad. The fruit of the light is in goodness, righteousness, and truth is related to the triune God. Goodness denotes God the Father. For the only one who is good is God. So ito kinote ito sa Matthew 19:17. Di ba? Yung isang kabataan, sinabihan niya ang Panginoon. Good Master, sabi niya sa Panginoon. Sabi niya. But sinabihan mo ako ng good. No? Ang Diyos lang ang good. Sabi niya ganun. Kung hindi Diyos, hindi good. So, yun yung sinabi niya. Na ang ibig sabihin, tama naman, no, na ang Panginoon ay good kasi siya ay Diyos. No, so, sa buong sansilukob, ang Diyos lang ang good. Pag hindi Diyos, hindi naman siya good. No, kaya lahat ng tinuturing natin na good, okay, ay galing sa Diyos, galing sa pananaw ng Diyos. Ang nature niya, no, dapat yung liwanag. Amen. Tapos sabi niya, righteousness denotes righteousness denotes God the Son. So, ang Diyos lang ang matwid at tama. No, hindi ba? So, I think sa Psalm, sabi niya, yung righteousness of men, no, ay katulad lang ng filthy rag sa mata ng Diyos. Na ang ibig sabihin, dito sa mundo, Diyos lang ang matwid. No, kaya sinasabi ng Panginoon kung ang inyong katwiran, no, sabi niya sa mga tao noon, if your righteousness does not surpass the righteousness of the scribes and Pharisees,
you cannot enter the kingdom of the heavens, surpassing righteousness, na tumutukoy kay Kristo. Si Kristo lang ang ating katwiran. Siya lang ang goodness, siya lang ang righteousness. Pag hindi siya, wala. Kaya, yung goodness, the Father. Righteousness, the Son, Christ. No? At ang truth or reality ay ang Espiritu. Okay. So, ang truth denotes the expression of the fruit in the light. Amen. As light is the nature of God in His expression, so darkness is the nature of Satan in his evil works. Thank God that He has delivered us out of the satanic darkness into the divine light. The divine light is the divine light in the Son operating in us. The light shines in darkness within us, and the darkness cannot overcome it. When we follow this light, we shall by no means walk in darkness, which according to the context is darkness of sin. Amen. So, yung paglakad natin sa mundo, may mga pagkakataon na maski na isang believer ay lumalakad pa rin sa kasalanan. Sa kasalanan. At ang problema, wala siyang liwanag sa kanyang kasalanan na ginagawa. Wala siyang damdamin na ang kanyang pamumuhay ay isang pamumuhay ng kasalanan. Marami mga kapatid, no, mga believer, no, mga pwede natin sabihin, sa mata ng tao, hindi naman mga masasamang tao, pero nabubuhay sa kasalanan. Wala silang pandama, wala silang pananaw, no, sa kasalanan na kanilang ipinapamuhay. Diba? Lalo na, kasi itong panahon na ito, panahon ng immorality. Ang mga babae, lalaki, nagsasama, hindi naman mag-asawa, nagsasama, hindi naman kinasal. No? Ibig sabihin, wala silang pandama. Hindi nila nararamdaman, no, ang kadiliman ng kanilang buhay. Sapagkat kung ikaw ay merong liwanag, nakikita mo, no, yung mga bagay na hindi mo dapat ginagawa. At ito, sa mata ng Panginoon, yan ay kasalanan. No. Ang iba, diba, nag-aangkin ng hindi naman kanya. Wala siyang pandama. No. Ang iba naman, hindi makatwiran sa partihan. Wala siyang pandama. Wala. Talagang totally walang liwanag ang kanyang buhay. Sapagat kung may liwanag ka, maski yung mga fine na bagay, nakikita mo. At nakikita mo ang totoong katwiran at hindi katwiran. Diba? So, kailangan meron tayong liwanag. Hindi ko sinasabing disiplina, liwanag. O yung liwanag, binibigyan kanya ng isang pandama tungo sa mga matuwid na bagay. Siya ang pinanggagalingan. O ito, kuminsan kasi kumakain tayo sa mga sa mga kainan eh. At yung mga kainan, yan yung get your own, serve yourself. Nandiyan yung mga pagkain, kuha ka ng kuha. No, kailangan may liwanag ka pag kumukuha ka ng pagkain. Huwag ka lang kuha ng kuha. Kailangan ang liwanag na nanggagaling sa Panginoon. So, minsan, nakita ko, no? Kukuha ng pagkain, hindi naman kayang ubusin. Tapos iiwanan. Walang liwanag. Diba? Ang kanilang pandama, ay yung tiyan lang nila. Akala nila, kaya nila yun. So, mga simpleng bagay lang to. But minsan naman yung pagkain, konti lang eh. At tinignan mo yung kakain, ang dami pa. So, kumuha ka lang ng, tama lang. Kung hinakot mo lahat yan, ang dami pang kukuha. So, paano na? So, minsan nga nakapila ako sa pagkain konti na lang, yun nasa unahan ko, kinuha na niya lahat. Kung ako yun, at least hatiin mo. Dalawa na lang tayo magkasunod Kinuha mo pa lahat. So, ano lang naman to. Kasi ito, pag nag-i-speak ako,
Gusto kong gamitin ang mga halimbawa sa buhay natin upang makita natin gaano tayo nasa kadiliman. At gaano tayo nasa kadiliman. Alala ko minsan mga kainan kasi baga yung kingdom hindi naman eating and drinking. Pero may manners tayo na galing sa liwanag ng Panginoon. So may isang kapatid, inaya niya kami kumain. Marami kami. So nagluto siya ng malalaking isda. Tapos nilagay niya sa labesa. Ang dami namin. May isang sister, kinuha niya yung buong isda, nilagay niya sa pinggan niya, tuwa siya. So yung naghanda, napalaki yung mata niya na siya nagawa. Di ba? Yan sinasabi ko, totoong nakita ko yung mga yan. Nangyari talaga yan. No? So, mga kapatid, wala kang liwanag. Amen. So, yan. So, kailangan natin ng liwanag mula sa Espiritu, maski sa mga practical na bagay. No? At ito ay dinadala tayo tungo sa kahayagan ng Diyos. Nahahayag ang Diyos kung ang ating paggalaw ay mula sa liwanag. Amen. Okay. As the bride, ito na, bride na ang usapan dito. As the bride, the church needs something finer and deeper than reality and grace. There is the need for love and light. So sabi niya, sa married life, katulad ng church. Ang church kasi bride yan eh. So, pag tumayo tayo bilang bride, kulang ang reality at grace. Okay, dapat mula sa liwanag o sa Panginoon, meron din tayong pag-ibig at liwanag. So, ibig sabihin, sa married life, mahalagang i-carry out ang married life. Hindi lang sa sinasabi nating, ano ba yung sinabi kanina? Reality and grace. Okay, so, kasi kadalasan pag married life, mas nakafocus tayo sa reality and grace. Reality and grace. Okay, so, ang ibig sabihin ng reality, basta nasa spirit ka. Reality yan. Ibig sabihin, napaka-general ng condition mo. The spirit ako, brother, okay na lahat, wala nang problema. So that's general way of saying you are in the reality. Ang grace naman, ito yung support na nanggagaling sa 3-1 Diyos para suportahan ang ating mga weaknesses. No? Alam mo, madali kang ma-offend. So kailangan mo ng grace. At ikaw ay isang taong marami mga kapintasan, kailangan mo ng grace. So, ang grace ay sinusuportahan niya upang yung sitwasyon natin, makaya natin yung pressure ng married life. Pero sabi na, kulang ito. Dapat merong pag-ibig at liwanag. And then, kung may pag-ibig at liwanag, magkakaroon ng kapinuhan, magiging fine. Okay, so I think binanggit dito. Yung married life, okay, becomes fine, deeper than reality and grace. Para mangyari yan, meron daw dapat pag-ibig at liwanag. Okay. The fact that the church, okay, where am I? Okay. Sige, ulitin ko to. Sabi niya, the fact that the church is the bride requires a living in love and in light can be proved by our own experience in married life. How pitiful it would be if a husband and wife were always considering the right way to behave toward each other. For the intimate relationship between husband and wife, mere reality is not adequate. There must be light. So, mere reality is not adequate. Hindi siya sapat. Kailangan meron siyang liwanag. Of course, kanina dinagdag niya yung pag-ibig. Pero ngayon, ang binibigyan niya ng diin ay yung liwanag sa buhay may asawa. Kasi madalas, sabi natin, married life, in the spirit, napaka-general ng ating sinasabi.
Hindi naman, tama naman yan, in the spirit tayo. Pero ngayon, particularly, meron ka dapat liwanag sa married life. Okay. Okay, so, sabi niya, yung husband and wife, hindi daw dapat magbuhay sa prinsipyo ng right and wrong. Okay, there must be light. So, therefore, a proper married life is not merely according to reality and by grace, but is in love and in light. In married life, the relationship between wife and husband should be fine, bright, and intimate. So, magiging fine, bright, and intimate siya kung meron siyang love and light. Hindi lang reality. Hindi lang grace. Mabuti naman may reality in the spirit eh. At mabuti naman may grace. Yung grace, sumusuporta siya, nagpapalakas siya. Sinasagot niya yung mga kahinaan natin. Temper natin, yung mga ganyan natin. At least, ino-overcome yan sa pamamagitan ng grace. Pero hindi pa din sweet yung relation pag ganun. Dapat, merong love and light. At kung may love and light, okay, meron siyang fineness. Okay, no? Bright, intimacy, intimate ang relation. Meron siyang light. So, paano ba natin papaliwanag to? Ito, mahalaga tong point na to. Makinig kayong mabuti. Bihirang madiscuss yung mga ganito. Ako, may mga point dito sa MR nung ko lang nakikita din eh. At natutuwa ako na pwede tayo maka-adjust sa mga magagandang puntos na meron dito. No, yun yung mahalaga, makita natin. Ito ay mga karanasan. Ito. Although it is rather easy to understand the difference between love and grace. So yung differences ng love and grace, madali mo maintindihan. Love, okay? Grace. God is love. Grace is strength from God that supports us in our weakness sa gitna ng mga pangangailangan natin. Grace comes for timely need. Yan ang grace. Yung love naman, ang Diyos, ang kanyang esensya, dinadaloy sa atin, nagbubunga ng pag-ibig. So, love and grace, madali siyang makita ang distinction ng bawat isa. Pero ito, sabi niya, in married life, okay. So, but it is more difficult to understand the distinction between light and reality. So, yung light and reality, medyo mahirap siyang i-define ano yung kaibahan nila. Perhaps it will be help if I illustrate from my own experience in married life. O ito, para maintindihan natin, tinutulungan tayo na speaker na ipakita sa atin, okay, yung pamumuhay ng isang mag-asawa na namumuhay sa liwanag. So, may experience yung ating kapatid. Matuto tayo, makinig tayo. So, sabi niya, my wife and I have been married for a good many years. During this time, I cannot recall ever dealing with her according to what I thought was right. Okay. On the contrary, by the Lord's enabling, I have behaved toward her always in light. When we are in the light, we are outside the realm of right and wrong. There is no need to discern what is right and what is wrong, what we should do and what we should not do. Amen. Okay, so yung sinabi niya, so maganda ito. Isinagawa niya ang kanyang buhay may asawa, hindi sa prinsipyo ng tama at mali. So walang mga cases sila na, mali ito, tama ito, na nahuhulog sila sa ganung klaseng sitwasyon. So, pwede sabihin natin, hindi sila nagtatalo. No? Sapagkat ang pamumuhay nila ay ayon sa liwanag. At yung brother naman, sabi niya, ang wife niya, pinakisamahan niya,
Hindi rin sa prinsipyo ng mali at tama, kundi ayon sa liwanag. Okay, so tuloy natin. If we are in the light, we simply act and behave spontaneously in a certain way. However, when we are in darkness, we need to discern, to guess, and to grope for a way to do things. But when we are in the light, there is no need for groping, guessing, or discerning. So yun yung key. Naintindihan nyo? Sabi niya, pag kayo ay nabubuhay sa mali at tama, no, may mga time na napapahinto kayo at kailangan i-analyze nyo pa. Tama kaya itong gagawin natin? O sasabihin natin, sister, mali ka. Hindi, tama ito. Papaliwanag niya sa'yo. Okay, so nagkakaroon ng discussion pa. O sige na, ito na yung tama. Go na tayo. Pero sabi niya, pag ikaw ay namumuhay sa liwanag, walang ganyan. Parang kumbaga sa kusa ng paggalaw. Liwanag kusa kayong gumagalaw. Hindi na kayo nagdi-discuss na tama o mali. Ang liwanag. Nakikita nyo, ito. Walang iniwan niyang physically. Tignan ninyo. Pag ikaw ay naglalakad sa liwanag, ang bilis ng galaw mo. Hindi mo na iniisip, putik pa to? Butas pa to? Patag ba to? May bato ba rito? Matatapilok ba ako rito? Hindi, nakikita mo Kaya hindi ka pahinto-hinto. Walang ganun. Napaka kusa-kusa lahat. Dahil maliwanag. No? So, sinasabi niya, yung pamumuhay nila bilang mag-asawa, walang discussion. Kung hindi sa ilalim ng liwanag ng Panginoon, nakakag-go-on sila ng spontaneous. Okay? At napaka-normal ng kanilang pamumuhay. Yun ay isang pamumuhay sa liwanag. Okay? Ito pa. So, dito na matatapos kasi ito. Suppose I am about to lose my temper with my wife. There is no need for me at such a time to ask if this is according to reality. If we remain in the realm of light, there will be no need for such considerations. As those in the light, we will not try to discern whether or not it is right to lose our temper at that particular time. Bigat itong sinabi niya. Ito daw. Pakinggan nyo. Sabi niya, may mga time na magagalit talaga siya sa wife niya. O hindi na sinabi anong dahilan. Magagalit siya. Okay. Pero, nagtimpi siya, nag-isip, kung ikaw ay nasa kadiliman, bago ka magalit, magagalit ako. Tama ba to? No? Tama ba na magalit ako sa kanya? No? O mali, dapat tumahimik na lang ako. Dapat magalit ako. Hindi, dapat sabihin ko to sa kanya. Hindi. So, ibig sabihin, nasa kadiliman ka. Kung ikaw ay nasa liwanag, hindi ka na wala ng consideration na dadating sa'yo kung dapat ka ba magalit o hindi. Hindi pinag-uusapan ditong mali magalit o tama, hindi yun ang discussion. Ang pinag-uusapan dito ay pag-i-expose ng kung ikaw ay nasa liwanag o nasa kadiliman. So yun yung sinasabi rito. Ang isang taong nasa liwanag, alam mo, ang inaalis dito sa usapan, yung consideration, nawawala na yun. Hindi na siya nagko-consider, hindi na siya nag-analyze, hindi na siya napapa-hold up, wala na yung ganun. Kundi napaka-spontaneous ng paglakad ng isang tao na namumuhay at lumalakad sa liwanag ng Diyos. Sapagat ang Diyos ay liwanag. So, medyo, malalim na karanasan na sasabihin natin, kailangan maranasan din natin. Kasi ang mga spiritual na bagay, may mga time na napaka-general siya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Alam mo, sinabi mo, you need to be in the spirit. General yan. Panginoon, nasa spirit ako. Dami kong ginagawa. Pero sabi naman ng Biblia, you should be according to the spirit. Particular yan. Specific yan. Di ba? So, yun yung sinasabi natin. Kaya ito ay more specific.
No, hindi siya general. Dapat meron tayong isang fine na pamumuhay na nasa ilalim tayo ng liwanag ng Panginoon. Kaya sinasabi, ang Diyos ay liwanag. No? At sa mga lumalakad sa kanya bilang liwanag, walang kadiliman. No darkness at all. Amen, Lord Jesus. So, Panginoon, turuan mo kami lumakad ayon sa iyong liwanag. Salamat sa mga lesson na ito. Panginoon, tinuturuan mo kami na matuto sa maraming mga bagay. Salamat, ikaw ang liwanag. Sa liwanag na ito, nadadala kami sa tunay na mabuting bagay at mga bagay ng katwiran at kabanalan. Panginoon, mula sa iyong liwanag, papasalamat kami, Panginoon, sapagkat dinadala mo kami bilang maging mga patotoo mo sa larangan ng kabutihan, katwiran at katotohanan. Amen.